Pirmahan mo na yan, Annalyn. Huwag mo nang patagalin ang pagiging pabigat mo sa pamilyang ito dahil sawang-sawa na ako sa mukha mong mukhang basahan. Ang boses ni Marco ay malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas ng kanilang mansyon. Sa tapat ng hapagkainan na puno ng mga paboritong pagkain ni Marco, ang kare-kareng tinipon ng bango mula sa ilang oras na pagkakadungaw sa kalan at ang paborito nitong leche flan. Nakatayo si Annalyn. Hawak niya ang isang tray ng mga basong kristal na unti-unting nanginginig sa kanyang mga kamay. Suot pa niya ang kupas na apron. Ang kanyang mga daliri ay may bakas pa ng amoy ng bawang at luyat. Mga kamay na 10 taon na ang nakalilipas ay bihasang humahawak sa control wheel ng isang higanteng eroplano. Hindi agad nakasagot si Annalyn. Ang kanyang paningin ay nakapako sa puting papel na nasa ibabaw ng mesa, isang kasunduan sa paghihiwalay. Sa tabi ni Marco ay nakatayo ang isang babaeng mas bata, si Cindy, na nakasuot ng hapit na pulang damit at bumubuga ng amoy ng mamahaling pabango. Isang amoy na sumasakal sa bango ng nilutong hapon ni Annalyn. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Annalyn sa tray. Ang mga basong kristal ay bumagsak sa sahig. Nagkadurog-durog at nagsabog ng mga pirasong tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hindi siya kumibo nang ang isang piraso ng bubog ay tumalsik at nag-iwan ng maliit na sugat sa kanyang bukong-bukong. Wala siyang naramdamang hapdi sa balat dahil ang buong sistema niya ay tila binalot ng isang makapal at malamig na pamamanhid. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa para sa kanilang ika-10 anibersaryo, ay tila isang tuyong dahon na nilamukot ng malulupit na kamay. Ano ba, Annalyn? Maging ang paghawak ng tray ay hindi mo na magawa ng tama? Napakawalang kwenta mo talaga. Ang boses ni Lola Remedios ay sumingit mula sa pinto, puno ng puot at pangungutya. Lumapit ang matanda at tiningnan ang mga nabasag na kristal na tila ba mas mahalaga pa ang mga yon kaysa sa nararamdaman ng kanyang manugang. 10 taon kang pinakain at binuhay ng anak ko. Ibinigay niya sa iyo ang lahat. Pero ano ang ibinigay mo? Isang tuyot na muka at paulit-ulit na reklamo. Magpasalamat ka at dinala ni Marco si Cindy dito para naman magkaroon ng buhay ang bahay na ito. Mamamayin din sa batsa tatsa mo may. Napalunok si Annalyn. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at tila may nakabara na malaking tinik. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking nangako sa kanya sa harap ng dambana na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang estranghero na may mga matang puno ng pandidiri. Marco, ang anibersaryo natin. Ang boses ni Annalyn ay halos isang bulong, paos at basag. Isinakripisyo ko ang karir ko. Iniwan ko ang paglipad para pagsilbihan ka para sa pamilyang ito. Tumawa ng mapait si Marco, isang tawang walang bahid ng awa. Isinakripisyo? Annalyn, huwag kang umarte na parang bayani. Iniwan mo ang paglipad dahil hindi mo na kaya ang pressure. At tingnan mo ang sarili mo ngayon, kahit saang anggulo. Hindi ka na mukhang piloto. Mukha ka ng katulong. Nakakahiya kang iharap sa mga business partners ko. Kaya pirahan mo na yan at umalis ka na sa pamamahay ko bago ko pakaladkarin ang mga gamit mo sa labas. Lumapit si Cindy at humawak sa braso ni Marco. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na kulay ay tila mga kuko ng lawin na bumaon sa dangal ni Annalyn. Honey, don't waste your breath. Some people just don't know when they're not wanted. Annalyn, look at the mirror. Ang langit ay para sa mga taong marunong magdala ng sarili, hindi para sa mga katulad mong nabaon na sa kusina. Ang bawat salita ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa puso ni Annalyn, malalim at naiiwan ng hapdi. Ang kanyang mga paa ay tila naging semento, hindi makagalaw habang ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang sarili na may suot na uniforme, may 4 na bara sa balikat,
at may suot na aviator sunglasses ay tila isang napakalayong panaginip. Isang alaala ng ibang tao sa ibang buhay. Napatingin siya sa itaas, sa kisame ng kanilang mansyon, at doon ay tila narinig niya ang mahinang iyak ni Luna, ang kanyang 7 taong gulang na anak. Mula sa silid nito sa ikalawang palapag. Ang iyak na yon ang nagbigay ng huling puwersa sa kanyang nanlalambot na katawan. "Pati ba si Luna? Agawin mo sa akin?" Tanong ni Annalyn. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at galit. "Luna deserves a mother who is successful and elegant, hindi isang talunang tulad mo," sagot ni Marco, habang kinuha ang braso ni Annalyn at puwersahan itong hinila patungo sa pintuan. "Huwag kang mag-alala. Cindy will take care of her better than you ever could. Ngayon, lumayas ka na." Binuksan ni Marco ang malaking pintuan at itinulak si Annalyn palabas. Bumagsak siya sa basang damuhan habang ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Ang pinto ay sumara ng may malakas na tunog. Ang tunog ng pagtatapos ng kanyang 10 taong pagsusumikap na maging isang mabuting asawa. Naiwan si Annalyn sa dilim, basa ang damit at sugatan ng puso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa maputik na lupa, pilit na humahanap ng sandigan. Sa gitna ng hagulhol ng hangin at patak ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa gabing ito. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking ibinigay? Ito ba ang halaga ng mga pakpak na aking ibinaon sa limot para sa isang pag-ibig na isa lamang palang malupit na biro? Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung paano niya haharapin ang bukas. Ang tanging alam niya ay ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto at ang huling tingin ni Marco na tila ba siya ay isang basura na kailangang itapon. Ngunit sa ilalim ng kanyang basang apron, nakakapan niya ang maliit at matigas na bagay sa kanyang bulsa. Ang kanyang lumang wing pin. Ang bawat hakbang ni Annalyn sa basang kalsada ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang kaluluwa. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikipagpaligsan sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang mukha ay kasing lamig ng mga huling salitang binitiwan ni Marco. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, tanging ang sarili niyang paghingal ang naririnig niya, isang tunog ng paghingang puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa tapat ng isang saradong tindahan upang sumilong ng bahagya. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng basang apron. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan, si Marites. Si Marites ang testigo sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para kay Marco. "Hello, Marites. Si Annalyn ito. Pwede ba akong makituloy kahit ngayong gabi lang?" Pinalayas ako ni Marco. Ang pakiusap niya, ang boses ay halos lamunin ng hangin. Ngunit ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang mainit na pagtanggap na inaasahan niya. "Naku, Annalyn, tumawag na rito si Marco kanina. Sinabi niya na kapag tinulungan ka namin, idadamay niya ang negosyo ng asawa ko. Pasensya ka na, Mare. Ayaw namin ng gulo. Alam mo naman kung gaano kapangyarihan ang pamilya ni Marco." Ang bawat salita ni Marites ay tila isang pako na ibinaon sa kanyang huling pag-asa. Ang katahimikan pagkatapos maputol ang tawag ay mas nakakabingi kaysa sa kulog. Napagtanto ni Annalyn na ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay isang ilusyon lamang, isang kastilyong buhangin na gumuho sa isang iglap dahil sa utos ng isang taong inakala niyang kanyang kanlungan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng Pasay kung saan ang mga gusali ay luma at ang hangin ay amoy usok at basang basura. Sa isang maliit na boarding house na may karatulang room for rent, tumigil siya. Ang may-ari, isang matandang babaeng may bakas ng pagod sa mukha, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. 500 isang gabi. Advance dapat, ang maikling sabi ng matanda.
Inilabas ni Annalyn ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Ito ang perang itinabi niya sana para sa sorpresang regalo kay Marco. Sa loob ng maliit at masikip na silid, na amoy luma at kulob, dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng isang manipis na kutsyon. Walang unan, walang kumot, tanging ang lamig ng gabi ang yumayakap sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang wingpin mula sa bulsa. Sa kabila ng dilim, tila naglalabas ito ng sariling liwanag. Hinaplos niya ang bawat kanto nito. Inaalala ang araw na natapos niya ang kanyang unang solo flight. Noon, ang langit ay tila abot kamay niya. Noon, siya ay malaya. Ngunit ngayon, muling bumalik ang imahe ni Luna, ang kanyang anak na naiwan sa kamay ng isang malupit na ama at isang mapagpanggap na ina-inahan. Patawarin mo ako, Luna. Ang bulong niya habang isinisiksik ang sarili sa sulok ng silid. Hindi hahayaan ni Mami na manatili tayo sa dilim na ito. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa una, ay ayaw niya itong sagutin. Iniisip na baka si Marco lamang ito upang insultuhin pa siya lalo. Ngunit may kung anong udyok sa kanyang puso na pinindot ang answer. Hello? Ang mahina niyang tanong. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang boses na tila pamilyar, malalim, at puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pag-aalala. Annalyn, huwag kang matakot. Alam ko ang ginawa nila sa iyo sa gabing ito. Alam ko kung nasaan ka. Nanigas ang buong katawan ni Annalyn. Sino ang taong ito? Paano nito nalaman ang kanyang kinaroroonan? Sino ito? Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi mahalaga kung sino ako ngayon. Ang sagot ng boses. Ang mahalaga ay kung sino ka noon. Ang langit ay naghihintay pa rin sa iyo, Captain Reyes. Huwag mong hahayaang putulin nila ang iyong mga pakpak ng tuluyan. Naputol ang tawag. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Captain Reyes, matagal na niyang hindi naririnig ang tawag na yon. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang misteryosong tawag na yon ay nag-iwan ng isang maliit na kislap ng kuryosidad at takot. Sino ang nagbabantay sa kanya sa dilim? At bakit tila mas kilala siya ng taong ito kaysa sa sarili niyang asawa? Ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na bintana ng boarding house ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang masakit na paalala ng katotohanan. Wala na ang malambot na kama, wala na ang amoy ng bagong timplang kape sa kusina, at wala na ang boses ni Luna na gumigising sa kanya tuwing umaga. Ang tanging natira kay Annalyn ay ang hapdi ng kanyang mga mata at ang kumakalam na sikmura na nag-uutos sa kanyang bumangon at lumaban para sa susunod na kakainin. Naglakad siya patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi bilang isang piloto na tinitingala, kundi bilang isang aplikante na handang tanggapin ang anumang trabahong bakante. Habang papalapit siya sa gusali, ang amoy ng jet fuel na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa pananabik ay tila naging isang amoy na sumusulasok sa kanyang dibdib. Bawat tunog ng makina ng eroplanong umaalis ay tila isang paalam sa kanyang nakaraan. Sigurado ka ba rito, ma'am? Masyado kayong mukhang disente para sa posisyong ito. Ang tanong ng supervisor ng cleaning agency habang tinitingnan ang kanyang resume na halos walang laman ang bahagi ng work experience sa huling 10 taon. Kailangan ko po ng trabaho. Kahit ano, gagawin ko. Ang matatag na sagot ni Annalyn. Kahit na ang kanyang boses ay tila gustong manginig. Makalipas ang ilang oras, si Annalyn ay nakasuot na ng isang asul na uniforme ng janitress. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak sa mga sensitibong instrumento ng isang Airbus, ay may hawak na ngayong mop at isang balde ng tubig na may halong matapang na chemical. Bawat kuskus niya sa sahig ay tila paglilinis din sa kanyang sariling dangal na dinumihan ni Marco. Habang naglilinis siya sa tapat ng first-class check-in counter, isang pamilyar na halakhak ang bumasag
Sa katahimikan ng terminal, nanigas ang buong katawan ni Annalyn. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang halakhak na yon ay pagmamay-ari ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita niya sina Marco at Cindy. Nakasuot sila ng mga damit na pangbakasyon, mukhang masaya at walang bakas ng konsensya. Hawak ni Marco ang mga mamahaling maleta, ang parehong mga maleta na sabay nilang binili noon para sa kanilang pangarap na paglalakbay. "Oh my God, honey! Look!" Ang malakas na tawa ni Cindy habang itinuturo ang direksyon ni Annalyn. "Is that your wife? I mean, your ex-wife?" Bagay na bagay sa kanya ang hawak niyang mop. At least ngayon, may silbi na siya sa lipunan. Hindi tumingin si Marco ng diretso kay Annalyn. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iwas. Tila ba ang makita ang dating asawa sa ganoong kalagayan ay isang mantsa sa kanyang malinis na imahe. "Huwag mo na siyang pansinin, Cindy. People like her always find their natural place. Let's go. Baka malate tayo sa flight natin papuntang Maldives." Maldives. Iyon ang lugar na 10 taon nang ipinangangako ni Marco kay Annalyn. Iyon ang regalong dapat ay para sa kanilang anibersaryo. Bago sila lumampas, sadyang binitawan ni Cindy ang kanyang hawak na iced coffee sa harap mismo ni Annalyn. Ang malapot at malamig na likido ay kumalat sa sahig na kapag pipilit pa lamang linisin ni Annalyn. "Oops, my bad. Pakilinis na lang ha, janitress. I'll make sure to leave a tip sa trash can." Ang huling hirit ni Cindy bago sila tuluyang naglakad palayo. Magkahawak kamay at mayabang na nagtatawanan. Nanatiling nakayuko si Annalyn. Ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa kape sa sahig. Ramdam niya ang mga mata ng mga taong nakapaligid. Ang iba ay may awa, ang iba naman ay may pangungutya. Ngunit sa gitna ng kahihiyang iyon, isang bagay ang unti-unting nabubuo sa loob ng kanyang dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang galit. Hindi na siya ang Annalyn na iiyak na lamang sa sulok. Bawat patak ng kape na kanyang pinupunasan ay tila isang sumpa na balang araw. Siya naman ang titingalain ng mga taong ito. Nang matapos siyang maglinis, dumaan siya sa tapat ng isang malaking glass wall na nakaharap sa tarmac. Doon, nakita niya ang isang eroplano ng Sky Pilipinas na unti-unting lumalapit sa gate. Sa isang iglap, tila nawala ang amoy ng kape at kemikal. Ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin. Marumi ang uniforme, gulo-gulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na muling nag-aapoy. Kinuha niya ang kanyang lumang wingpin mula sa loob ng kanyang bulsa at hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Hindi dito nagtatapos ang kwento ko, Marco. Ang bulong niya sa hangin. Pagbalik niya sa locker room upang magpalit ng damit, napansin niyang bukas ang kanyang bag. May isang maliit na sobrang puti ang nakasingit sa kanyang lumang logbook. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang piraso ng papel na may nakasulat na mga numero at isang maikling mensahe sa wikang Tagalog. Ang agila ay hindi nilikha para sa lupa. Magkita tayo sa lumang hangar sa Sabado ng gabi. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Sino ang taong ito na tila sinusundan ng bawat galaw niya? Isang kaibigan o isang bagong kaaway na nais siyang paglaruan sa gitna ng kanyang kahinaan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbagsak ay hindi ang pagtama sa lupa, kundi ang makitang lumilipad ang iba habang ikaw ay nakabaon sa putik. Sa bawat gabi na lumilipas sa loob ng kanyang maliit na silid, ang katahimikan ay tila isang malupit na kaaway na bumubulong ng lahat ng kanyang pagkakamali. Hawak ni Annalyn ang puting papel na may mensahe tungkol sa lumang hangar. Ang takot at pag-asa ay naglalaban sa kanyang dibdib na tila 2 ibon na nakakulong sa iisang hawla. Noong Sabado ng gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglakad siya patungo sa dulo ng airport grounds kung saan ang mga damo ay matataas
at ang mga gusali ay tila mga kalansay ng nakaraan. Ang lumang hangar ay amoy kalawang, lumang langis at alikabok. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, isang anino ang naghihintay. Nang lumapit si Annalyn, ang liwanag ng isang maliit na flashlight ay tumama sa mukha ng isang lalaking may maputing buhok. Ngunit may mga matang matalas pa sa agila. Captain Hernandez, ang mahinang sambit ni Annalyn. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Masyado kang naging matagal, Annalyn. Ang sagot ng matandang piloto, ang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. 10 taon. 10 taon mong hinayaan ang iyong sarili na maging isang anino sa kusina ng isang lalaking hindi marunong rumespeto sa langit. Yumuko si Annalyn. Ang kahihiyan ay muling dumaloy sa kanyang mga ugat. Nawala ang lahat sa akin, Captain. Ang lisensya ko, ang oras ko, ang tiwala ko sa sarili ko. Lumapit si Hernandez at itinuro ang isang lumang Cessna na nakaparada sa sulok, puno ng alikabok, ngunit buo pa rin. Ang eroplano, kahit gaano katagal manatili sa lupa, ay hindi nakakalimot kung paano lumipad. Ang tanong ay kung ang piloto ba ay nakalimot na. Inabot ni Hernandez sa kanya ang isang makapal na libro, isang flight manual na ang mga pahina ay madilaw na. Kung gusto mong bawiin ang iyong anak, kailangan mong bawiin ang iyong sarili. Hindi ka makakalipad gamit ang mga pakpak na puno ng dumi at luha. Mag-aral ka. Magsanay ka. Gamitin mo ang bawat sentimo ng sahod mo para sa iyong mga certification. Mula sa gabing iyon, nagbago ang ikot ng mundo ni Annalyn. Sa umaga, siya ang janitress na yumuyuko sa harap ng mga pasahero at naglilinis ng mga palikuran. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng maliit na bumbilya, sa kanyang silid, siya ay isang estudyante ng langit. Ang kanyang mga daliri na puno ng paltos dahil sa paglilinis ay dahan-dahang sumasabay sa mga kalkulasyon ng nabigasyon at weather patterns. Minsan, ang gutom ay nanunuot sa kanyang sikmura dahil mas pinipili niyang itabi ang pera para sa exam fees kaysa bumili ng sapat na pagkain. Isang gabi, habang tinititigan niya ang isang piraso ng tinapay na tila ba ito ay isang marangyang handaan, narinig niya ang isang malakas na katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad ang mukha ni Lola Remedios. Ang matanda ay nakasuot ng mamahaling alahas na tila ba nangaasar sa kahirapan ni Annalyn. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang paligid ng boarding house. Akala ko ba ay naghahanap ka ng trabaho? Isang tagalinis sa airport? Ang panunuya ni Lola Remedios habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang panyong may burda. Marco was right. Dito ka talaga nababagay, sa gitna ng basura. Pero ito ang tandaan mo, Annalyn. Huwag na huwag kang magtatangkang lumapit kay Luna. Balak naming dalhin ang bata sa Amerika para doon na mag-aral kasama sina Marco at Cindy. Hindi namin hahayaan na magkaroon siya ng nanay na isang hamak na janitress. Amerika? Ang bulong ni Annalyn. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Nanay ako ni Luna. Wala kang karapatan dahil wala kang pera. Ang huling salita ng matanda bago siya tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na nagpako sa huling pag-asa ni Annalyn. Naiwan si Annalyn na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ang banta ni Lola Remedios ay tila isang malakas na hangin na nagbabantang patayin ang maliit na apoy na sinimulan niyang buuin. Kung dadalhin nila si Luna sa malayo, baka hindi na niya muling makita ang kanyang anak. Kinuha niya ang manual ni Captain Hernandez at niyakap ito ng mahigpit. Ang bawat pahina ay tila naging isang sandata. Hindi siya pwedeng maging isang janitress habang buhay. Kailangan niyang bilisan. Kailangan niyang lumipad bago tuluyang mawala ang kanyang bituin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang malaking hadlang ang humarang. Ang balita sa loob ng airport ay kumalat.
Ang Sky Pilipinas ay magkakaroon ng isang mahigpit na qualifying exam para sa mga bagong piloto. Ngunit may isang kondisyon na tila sadyang ginawa para harangan siya. Ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Marco ay isa sa mga pangunahing sponsor ng exam na yon. Ang bawat pintig ng puso ni Annalyn ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa loob ng madilim na hangar, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga maliliit na bumbilya ng isang lumang flight simulator. Isang makinang tila isang kabaong ng mga pangarap na muling binubuksan. Hindi ka makakalipad kung ang iniisip mo ay ang bigat ng map na hawak mo kaninang umaga. Ang seryosong boses ni Captain Hernandez ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nakatayo ang matanda sa labas ng simulator. Ang kanyang mga braso ay nakakrus habang pinapanood ang bawat galaw ni Annalyn. Ang mga kamay ni Annalyn sa throttle ay nanginginig. Sa kanyang isipan, hindi ang dashboard ng eroplano ang kanyang nakikita, kundi ang mapang aping mukha ni Marco at ang tawa ni Cindy. Sa tuwing susubukan niyang itaas ang altitude ng virtual na eroplano, tila may mga boses na bumubulong sa kanyang tainga. Mga boses na nagsasabing siya ay isang hamak na janitress lamang, isang babaeng itinapon na ng panahon. Captain, hindi ko magawa. Ang hirap. Ang bulong ni Annalyn, ang kanyang pawis ay tumatulo mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng claustrophobia ay unti-unting sumasakal sa kanya. Ang bawat switch sa panel ay tila naging mga matatalim na salitang binitiwan ni Lola Remedios. Biglang pinatay ni Hernandez ang makina. Ang biglaang katahimikan ay mas masakit pa sa ingay ng simulator. Binuksan ng matanda ang pinto at tinitigan ng malalim si Annalyn. Annalyn, makinig ka. Ang takot ay parang hangin sa ilalim ng pakpak. Kung hindi mo ito gagamitin para umangat, ito ang dudurog sa'yo. Alam ko ang iniisip mo. Alam ko na ang pamilya ni Marco ang nagpopondo sa scholarship program ng Sky Pilipinas. Pero ang hindi nila alam, hindi lahat ng tao sa loob ng kumpanyang yon ay nababayaran ng pera. Ang makahulugang pahayag ng matanda. Dahan-dahang lumabas si Annalyn mula sa simulator. Ang kanyang mga binti ay tila jelo sa lambot. Naupo siya sa isang lumang kahoy na crate at kinuha ang kanyang bag. Doon, sa ilalim ng kanyang mga libro, ay nakita niya ang isang gusot na piraso ng papel. Isa itong drawing ni Luna. Isang larawan ng isang babaeng may malalaking pakpak at isang bata na nakahawak sa kamay nito. Sa ilalim ng drawing ay may nakasulat na, "Lipad, Mami. Sunduin mo ako." Ito ang kanyang golden moment. Hinaplos niya ang papel at sa isang sandali, ang amoy ng kape at basura sa airport ay napalitan ng amoy ng buhok ni Luna. Ang hapdi ng kanyang mga paltos sa kamay ay tila naging kiliti na lamang. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng determinasyon na hindi kayang tapatan ng anumang yaman ni Marco. Sino ang tinutukoy niyo, Captain? Sino ang kakampi natin sa loob? Ang tanong ni Annalyn. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Isang dating technician na tinulungan ko noon. Siya ang may hawak ng mga records ng qualifying exam. Sinabi niya sa akin na may utos si Marco na i-blacklist ang pangalan mo sa oras na mag-apply ka. Ngunit may isang paraan. Ang sagot ni Hernandez habang may iniabot na isang maliit na ID card. Gagamitin mo ang iyong dalagang pangalan, Annalyn Reyes, at ang records mo nung ikaw ay nasa flight school pa ay itatago natin sa ilalim ng isang lumang file na hindi na nila sinusuri. Ngunit bago pa makasagot si Annalyn, isang tunog ng paparating na sasakyan ang narinig nila mula sa labas ng hangar. Ang liwanag ng headlight ay tumagos sa mga siwang ng pinto, tila mga daliri ng isang higanting naghahanap ng biktima. "Mabilis! Magtago ka!" Ang pabulong na utos ni Hernandez. Sumiksik si Annalyn sa likod ng isang malaking tangke ng langis. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang pagbukas ng pinto ng hangar.
Ang pumasok ay hindi isang gwardiya, kundi si Marco. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na tunog sa sementadong sahig. Captain Hernandez, alam kong narito ka. Ang boses ni Marco ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Nakarating sa akin ang balita na may mga taong gumagamit ng lumang hangar na ito sa gabi at may nakakita sa isang babaeng kamukha ng dati kong asawa na paligid-ligid dito. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Captain. Ang hangar na ito ay bahagi ng lupaing binili ko na at anumang basura na makita ko rito ay itatapon ko ng diretso sa kulungan. Pigil ang hininga ni Annalyn. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang lakas na tila maririnig ito ni Marco. Ang amoy ng mamahaling tabako ni Marco ay humalo sa amoy ng langis. Isang kombinasyon na nagpabalik ng lahat ng kanyang trauma. Wala rito ang hinahanap mo, Mr. Manalo. Ang kalmadong sagot ni Hernandez. Matanda na ako at ang tanging kasama ko rito ay ang mga alaala ng mas magandang panahon. Ngumiti ng nakakaasar si Marco. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang mga mata sa direksyon ng tangke ng langis kung nasaan si Annalyn. Dahan-dahan siyang naglakad patungo rito. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga pangarap ni Annalyn. Talaga ba? Bakit may nakikita akong asul na tela na nakalitaw dito? Ang tanong ni Marco habang iniuunat ang kanyang kamay upang hatakin ang anumang nasa likod ng tangke. Mas bagay sa iyo ang lumuhod sa paanan ko, Annalyn, kaysa ang humawak ng control wheel ng eroplano. Diyan ka lang sa baba, kasama ng alikabok at dumi, dahil doon ka naman talaga nararapat. Ang boses ni Cindy ay matalas at puno ng lason. Umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang VIP lounge ng airport. Sa paanan ng babaeng Hulyo ay nakaluhod si Annalyn. Suot ang kanyang asul na uniforme ng janitress. Hawak niya ang isang basang-basahan, pilit na pinupunasan ang talsik ng malapot na orange juice sa mamahaling sapatos ni Cindy. Isang mabalasik na kabalintunaan. Ang mga kamay na dating nagliligtas ng daan-daang buhay sa himpapawid ay narito ngayon, tila isang alipin na naglilinis ng bakas ng kapritsyo ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Hindi kumikibo si Annalyn, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ramdam niya ang bawat mata ng mga elite na pasahero na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa, ngunit karamihan ay may pandidiri. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Ang bawat kuskos niya sa sapatos ni Cindy ay tila pagpunit sa natitira niyang dangal. Ang kanyang paningin ay lumalabo, hindi dahil sa dumi sa sahig, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang ibinabaon sa kanyang kalooban. Ano? Pipi ka na rin ba? Ang muling panunukso ni Cindy, sabay sadyang itinaas ang kanyang paa at itinulak ang balikat ni Annalyn. Nawalan ng balanse ang bansa at napaupo sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay sinundan ng malakas na tawanan ni Cindy at ng kanyang mga kaibigang sosyal. Sa gitna ng kahihiyang ito, nararamdaman ni Annalyn ang isang munting bagay sa loob ng kanyang bulsa na tumutusok sa kanyang balat. Ang maliit na hairpin ni Luna na may hugis bituin. Ang matulis na dulo nito ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng putik na ipinupukol sa kanya, siya pa rin ang langit para sa kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpikit ng kanyang mga mata at ang panandaliang paglanghap sa imahinasyong amoy ng buhok ni Luna, isang bango na mas matamis pa sa anumang mamahaling pabango ni Cindy. Ang hapdi sa kanyang balikat ay tila naglaho na palitan ng isang malamig na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Annalyn. Hindi siya yumuko, hindi rin siya umiyak. Tiningnan niya ng diretso si Cindy. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na puno ng namumuong bagyo.
Ang dumi sa sapatos mo, Cindy. Madaling linisin ng sabon at tubig. Ang boses ni Annalyn ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang bumabagsak na bato. Pero ang dumi sa konsensya mo, kahit ubusin mo pa ang lahat ng pabango sa mundo, hinding-hindi mo maikakaila ang baho nito. Napatigil sa pagtawa si Cindy. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Anong sabi mo? Isang hamak na tagalinis lang ang tingin mo sa sarili mo at nagagawa mo akong sagutin? Bago pa makakilos si Annalyn, isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Cindy ang bumalandra sa hangin. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Annalyn ay umalingaw-ngaw sa buong lounge, tila isang pagsabog ng dinamita sa gitna ng katahimikan. Napalingon ang ulo ni Annalyn sa lakas ng sampal. Ang kanyang pisngi ay agad na nag-init at namula. Matuto kang lumugar, Annalyn. Isang tawag ko lang sa management. Mawawalan ka ng trabaho at tuluyan ka ng magugutom sa kalsada. Ang sigaw ni Cindy. Habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ngunit hindi doon natapos ang lahat. Mula sa likuran ni Cindy, lumitaw si Marco. Ang kanyang muka ay madilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, habang tinitingnan ang kanyang dating asawa. Ngunit hindi ang sampal ni Cindy ang ikinagulat ni Annalyn. Ito ba ang ginagawa mo sa oras ng trabaho, Annalyn? Ang mang-away ng mga pasahero? Ang malamig na tanong ni Marco. Inilabas niya ang kanyang cellphone at may ipinakita sa screen. Isang video ni Annalyn na pumasok sa lumang hangar kasama si Captain Hernandez kagabi. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ngayon, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa korte na ikaw ay isang trespasser at hindi karapat-dapat na lumapit kahit 1 kilometro sa anak ko. Ang puso ni Annalyn ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat salita ni Marco ay mas masakit pa sa sampal ni Cindy. Ang kanyang pagkakataon na makita si Luna ay tila unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Paano niya malalabanan ang isang kaaway na hawak ang lahat ng baraha, maging ang bawat hakbang niya sa dilim? Wala kang puwang dito, Annalyn. Isa ka na lamang mantsa sa pangalan ng pamilyang ito na dapat nang burahin ng tuluyan. Ang boses ni Marco ay parang isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng hapon sa tapat ng gate ng St. Clair Academy. Sa kabilang panig ng bakal na rehas, nakatayo si Annalyn. Suot ang kanyang kupas na asul na uniforme na may bakas pa ng amoy ng sabon at pawis mula sa buong araw na paglilinis sa airport. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na paper bag na naglalaman ng puto at kutsinta, ang paboritong merienda ni Luna na pinag-ipunan niya mula sa kanyang kakarampot na tip. Sa likod ni Marco, nakita ni Annalyn ang maliit na figura ng kanyang anak. Si Luna ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng luha habang hawak-hawak ang laylayan ng damit ni Cindy na tila ba ito ang kanyang bagong proteksyon. Ang bawat hikbi ni Luna ay tila isang palasong tumatagos sa dibdib ni Annalyn. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa nakaraan. Naramdaman ni Annalyn ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay tumitibok sa pananabik na makita ang anak, ay tila isang ibon na unti-unting namamatay sa loob ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang kanyang anak, ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng malalim na hukay ng kawalan ng kapangyarihan. Dahan-dahang binitawan ni Annalyn ang paper bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong kalsada ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Ang puto at kutsinta ay nagkalat sa putik, tila mga pangarap na dinurog ng malupit na tadhana. "Mommy! Mommy!" Ang mahinang tawag ni Luna, ngunit agad itong pinigilan ni Marco sa pamamagitan ng isang matalim na tingin. "Huwag mong tatawaging mommy ang babaeng yan, Luna." Ang mga tunay na ina ay hindi naging janitress,
at hindi nagiging kriminal. Ang malupit na sabi ni Marco, sabay hinarap ang dalawang pulis na kanina pa palang naghihintay sa likod ng kanilang sasakyan. Officers, heto ang sinasabi ko sa inyong trespasser. Sinusubukan niyang itakas ang anak ko. May restraining order ako laban sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Annalyn. Ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga kamay ay lumikha ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa kanyang buong sistema. Hindi siya lumaban. Hinayaan niyang kaladkarin siya ng mga pulis patungo sa patrol car habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa umiiyak na si Luna. Dito naganap ang kanyang golden moment. Habang hinihila siya palayo, napansin ni Annalyn na may isang lumuwag na sinulid sa gilid ng school uniform ni Luna. Sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak, ang tanging naisip niya ay ang ayusin iyon, ang protektahan ang kanyang anak mula sa maliit na imperfections ng mundo. Iniunat niya ang kanyang nakaposang kamay, isang huling pagtatangka na hawakan ang hangin na dumaan sa buhok ni Luna bago siya tuluyang isinakay sa loob ng madilim na sasakyan. Sa loob ng istasyon ng pulisya, ang amoy ng lumang papel, sigarilyo at pawis ay sumalubong kay Annalyn. Naupo siya sa isang matigas na kahoy na upuan. Ang kanyang ulo ay nakayuko habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga kamay na may posas. Tingnan mo ang sarili mo, Annalyn. Ang boses ni Marco ay muling narinig mula sa pintuan ng presinto. Naglakad siya palapit. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang insulto sa katahimikan ng selda. Isang hamak na bilanggo, isang janitress na nagtangkang maging ina muli. Hindi mo ba nakikita? Ang langit at ang lupa ay hindi kailanman magtatagpo. At ikaw ay habang buhay na mananatili sa ilalim ng aking mga paa. Inangat ni Annalyn ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng luha, ay may kislap ng isang bagyong hindi pa nasusupil. Maaring hawak mo ang mga pulis, Marco. Maaring hawak mo ang pera at ang bahay na ito. Pero hinding-hindi mo mahahawakan ang kaluluwa ko. Ang bawat patak ng luha ko ngayon ay magiging dagat na lulunod sa iyo balang araw. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Inilabas niya ang kanyang pitaka at naghulog ng ilang libong piso sa harap ni Annalyn, tila ba nagbibigay ng limos sa isang pulubi. Gamitin mo yan para sa bail mo kung papayagan ka ng judge. Pero tandaan mo ito, sa susunod na lumapit ka kay Luna, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng selda na ito ng buhay. Umalis si Marco. Iniwan si Annalyn sa gitna ng ingay ng presinto at sa lamig ng bakal. Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos, tila isang panalangin na hindi matapos-tapos. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na may kasamang pait at takot. Paano niya maipaglalaban ang kanyang anak kung ang bawat hakbang niya patungo sa katarungan ay nagiging dahilan ng kanyang sariling pagkabilanggo? Ngunit sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang boses ng isang matandang pulis na lumapit sa kanyang selda. May tumawag para sa iyo, Miss Reyes. Sabi niya, sabihin ko raw sa iyo, ang bagyo ay lilipas din at ang mga tunay na piloto ay hindi natatakot sa dilim. Sino ang taong ito na tila hindi siya iniiwan sa gitna ng unos? Isang anino ng pag-asa o isa lamang panibagong laro ng tadhana? Ang bawat rehas na bakal na humahalik sa malamig na semento ng selda ay tila isang malupit na sumpa sa pagkatao ni Annalyn. Sa loob ng 3 araw, ang tanging kasama niya ay ang alingasaw ng amag, ang pait ng panis na rasyon ng pagkain, at ang paulit-ulit na boses ni Marco sa kanyang isipan na nagsasabing siya ay isang talunang basura. Ang bawat gabi ay isang mahabang pakikipagtuo sa dilim, kung saan ang tanging liwanag ay ang alaala ng umiiyak na mukha ni Luna. Nang bumukas ang pinto ng selda sa ika-4 na araw, hindi ang mukha ng isang kaaway
ang bumungad sa kanya, kundi ang matikas at seryosong anyo ni Captain Hernandez. Walang salitang binitiwan ang matanda. Sapat na ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa balikat ni Annalyn upang sabihing hindi siya nag-iisa. Ang paglabas niya sa presinto ay hindi isang paglaya tungo sa ginhawa, kundi isang paglabas tungo sa isang digmaang siya na mismo ang magsusulat ng dulo. Ang sugat sa puso, Annalyn, ay pwedeng maging lason o pwedeng maging gasolina. Ang boses ni Hernandez ay kasing lamig ng bakal habang naglalakad sila patungo sa kanyang lumang sasakyan. Piliin mo ang maging apoy na tutupok sa lahat ng nagpabagsak sa iyo. Sa loob ng susunod na 2 buwan, ang buhay ni Annalyn ay naging isang ritual ng sakripisyo. Ang kanyang maliit na silid ay naging isang kuta ng karunungan. Ang bawat sentimo na kinikita niya mula sa paglilinis ng mga palikuran sa airport sa umaga ay itinatabi niya para sa kanyang mga review materials. May mga gabi na ang tanging hapunan niya ay mainit na tubig na may kaunting asin habang ang kanyang mga mata ay halos pumikit na sa pagod sa pagbabasa ng mga komplikadong formula ng aerodynamics sa ilalim ng isang aandap-andap na bombilya. Dito naganap ang kanyang golden moment. Isang hating gabi, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gutom, napansin niya ang isang maliit na bakas ng tinta sa kanyang palad. Isang mantsa mula sa kanyang ballpen na nagmukhang isang maliit na ibon. Hinaplos niya ang mantsyang iyon at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Luna na humahawak sa kanyang palad. Ang gutom ay napalitan ng isang kakaibang busog sa espiritu. Ang bawat paltos sa kanyang kamay mula sa paghawak ng mop ay tila naging mga medalya ng karangalan. Dumating ang araw ng qualifying exam para sa Sky Pilipinas. Pagpasok niya sa malawak na hall, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga kasabayan niya ay mga kabataang lalaki at babae na amoy mamahaling pabango, mga anak ng mayayaman, at mga bagong graduate na ang mga uniforme ay plansadong-plansado. Sa gitna nila, si Annalyn ay nakatayo sa kanyang luma. Ngunit malinis na puting blusa, ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na tila isang nagngangalit na bagyo. Isn't she the janitress from Terminal 1? Ang mahinang bulong ng isang kandidato na sinundan ng isang mapanirang hagik-hik. Hindi lumingon si Annalyn. Ang kanyang atensyon ay nasa harap lamang. Nang ibigay ang test booklet, ang bawat tanong ay tila isang pamilyar na kalsada na dinaraanan ng kanyang isipan. Ang 10 taon ng pagiging martir na asawa ay tila nagbigay sa kanya ng isang uri ng pasensya at talas na wala ang sino man sa silid na yon. Ang kanyang ballpen ay mabilis na gumagalaw sa papel, lumilikha ng isang ritmo na tila pintig ng isang makina ng eroplanong handang tsimatkas. Pagkalipas ng 1 linggo, ang resulta ay ipinaskil sa bulletin board ng Sky Pilipinas. Isang malaking pulutong ng mga tao ang nagtipon, puno ng kaba at pananabik. Sa pinakataas ng listahan, sa ilalim ng pangalang Annalyn Reyes, ay nakasulat ang isang score na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng kumpanya. Isang perpektong score, 100%. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid nang makita ang kanyang pangalan. Ang mga taong dati ay tumitingin sa kanya nang may pandidiri ay tila hindi makapaniwala. Si Annalyn ay nakatayo sa likuran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang matamis na tagumpay na sa wakas ay nalasap na niya. Ngunit ang tagumpay na ito ay may kasamang malaking panganib. Sa isang opisina sa itaas na palapag, hawak ni Marco ang kopya ng resulta. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng galit habang binabasa ang pangalan ng babaeng inakala niyang nabaon na niya sa lupa. Inihagis ni Marco ang papel sa sahig at hinarap ang kanyang sekretarya. Paano ito nangyari? Hindi ba't sinabi ko na walang makakalusot na kahit anong aplikasyon mula sa kanya? Sir, gumamit po siya ng kanyang dalagang pangalan at ang kanyang mga records ay tila inayos ng isang taong may mataas na posisyon
Sa Civil Aviation Authority. Ang nauutal na sagot ng sekretarya. Ngumiti si Marco, isang nangiting puno ng lason. Akala niya ba ay sapat na ang pumasa sa exam? Ang Sky Pilipinas ay kontrolado ko. Kung gusto niyang lumipad, sisiguraduhin kong ang langit na pupuntahan niya ay magiging isang impyerno. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at may tinawagan. Ihanda ang training schedule para sa mga bagong recruits at siguraduhin niyo na ang pinakamahirap at pinakamapanganib na instructor ang hahawak sa grupong kinaroroonan ni Reyes. Gusto kong makita kung gaano katibay ang mga pakpak ng janitress na ito. Samantala, sa labas ng gusali, tiningnan ni Annalyn ang langit. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka, mainit at puno ng pangako. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang sulat, ang kanyang appointment letter bilang isang cadet pilot. Ngunit sa ilalim ng sulat na yon, may isa pang papel na nakuha niya mula sa isang hindi kilalang tao. Isang babala na may nakasulat na mga salitang nagpabilis sa kanyang paghinga. Ang iyong unang flight, ang magiging huling pagkakataon mo na makita ang iyong anak. Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang pinakamataas na marka sa pagsusulit ay piloto ka na. Sa paningin ko, ikaw pa rin ang babaeng may hawak ng basahan at mop na pilit nagsusumiksik sa mundong hindi para sa'yo. Ang mga salitang ito mula kay Captain Veloso, ang itinalagang head instructor para sa mga bagong cadet, ay tila isang malupit na sampal na yumanig sa katinoan ni Annalyn sa gitna ng mainit na tarmac. Nakatayo si Annalyn sa ilalim ng nakatirik na araw. Suot ang kanyang bagong unipormeng puti na tila kumikinang sa liwanag. Ngunit ang bawat salita ng instruktor ay tila dumi na pilit isinasaboy sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga balikat ay nananakit sa bigat ng daladalang training manual at ang kanyang mga paa ay tila naging manhid na sa loob ng kanyang itim na sapatos. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan sa malayo, ang itim na SUV ni Marco. Alam niyang naroon ang kanyang dating asawa, pinapanood ang bawat paghihirap niya, naghihintay na makita siyang bumagsak at sumuko. Ang presensya ni Marco ay tila isang madilim na ulap na nagbabantang kumitil sa bawat hininga ng kanyang pag-asa. Bago umalis para sa pagsasanay ng araw na yon, sandaling huminto si Annalyn sa harap ng maliit na salamin sa kanyang boarding house. Tahimik niyang pinagmasdan ng sarili, ang pagod sa kanyang mga mata, at ang mga bakas ng mga panahong pilit niyang isinantabi ang sariling damdamin para lamang mapanatili ang kapayapaan sa iba. Dahan-dahan niyang kinuha ang gunting at pinagmasdan ang kanyang mahabang buhok na matagal nang konektado sa mga alaala ng dati niyang buhay. Sa maingat na pagputol ng ilang hibla, pakiramdam niya ay unti-unti rin niyang iniiwan ng sakit, pagdududa at mga inaasahang matagal niyang pinasan. Habang nahuhulog ang mga hibla sa sahig, may kakaibang gaan siyang naramdaman. Hindi nito binura ang kanyang mga pinagdaanan, ngunit nagsilbi itong simbolo ng isang bagong simula, isang paalala na may karapatan siyang buuin muli ang sarili niyang pagkatao ayon sa gusto niyang direksyon. Pagharap niyang muli sa salamin, hindi pa rin perpekto ang kanyang mundo. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang isang bersyon ng sarili na handang lumaban para sa sariling kinabukasan. Ang tunog ng gunting na pumuputol sa bawat hibla ay tila tunog ng paglagot sa mga kadenang gumagapos sa kanya sa nakaraan. Ang bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga taon ng pagtitiis at pasakit na kanyang itinatapon. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay maikli na, hanggang balikat, matalas ang tabas, at mas lalong nagpalitaw sa tapang ng kanyang mga mata. Ito ang kanyang muling pagsilang. Ang Annalyn na laging nakayuko ay wala na. Ang narito ngayon ay si Cadet Reyes, ang babaeng handang makipagbakbakan sa hangin at sa mga taong nais siyang ibagsak. Sa loob ng flight simulation room, ang tensyon ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Captain Veloso, na tila binabayaran ni Marco
upang gawing impyerno ang buhay ni Annalyn, ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng mga imposibleng senaryo sa kanyang simulation test. Reyes, ang engine number 2 ay nasusunog, ang visibility ay 0, at ang iyong navigation system ay bagsak. Ano ang gagawin mo? O hihintayin mo na lang na mamatay ang lahat ng pasahero mo, gaya ng pagkamatay ng iyong pagsasama ng asawa mo? Ang sigaw ni Veloso, ang boses ay puno ng pangungutya na may halong lason. Ang mga kamay ni Annalyn sa control wheel ay basa na ng pawis, ngunit ang kanyang isip ay tila isang malinaw at kalmadong lawa. Sa bawat insulto ni Veloso, mas lalong tumatalas ang kanyang pandama. Isinara niya ang kanyang mga mata sa isang saglit at doon ay muli niyang narinig ang tinig ni Luna na naglalaro sa kanyang alaala. Ang alaala ng tawa ng kanyang anak, ang naging angkla niya sa gitna ng kaguluhan. Adjusting pitch, manual override initiated, navigating by landmarks and atmospheric pressure. Ang boses ni Annalyn ay lumabas na malamig, matatag, at walang bahid ng takot. Ang kanyang mga daliri ay sumayaw sa mga switch nang may katumpakan na tila ba ang eroplano ay bahagi na ng kanyang sariling katawan. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa kalagitnaan ng pagsasanay, isang batang kadet na nagngangalang Paulo ang biglang nakaramdam ng matinding hilo at takot. Ang bata ay nagsisimulang manginig at halos hindi na makahinga dahil sa pressure. Habang ang ibang mga kadet ay abala sa kanilang sariling mga gawain at si Veloso ay patuloy sa kanyang paninigaw, dahan-dahang lumapit si Annalyn kay Paulo. Hindi siya nagsalita ng malakas. Hinawakan niya ang kamay ng bata, isang hawak na puno ng init at pagkalinga. Ang hawak ng isang ina. Huminga ka, Paulo. Isipin mo ang dahilan kung bakit ka narito. Ang langit ay hindi kaaway. Ito ay tahanan. Huwag mong titingnan ang dashboard. Damhin mo ang hangin sa iyong isipan. Ang simpleng kilos na yon ay nagpabago sa aura ng buong silid. Ang pagiging ate ni Annalyn ay nagbigay ng lakas sa iba pang mga kadet. Kahit sa gitna ng sarili niyang pakikipaglaban, hindi niya nakalimutang maging tao, maging mapagkalinga. Isang katangian na kailanman ay hindi maiintindihan ni na Marco at Cindy. Nang matapos ang sesyon, kahit si Veloso ay hindi makahanap ng mali sa kanyang performance. Ngunit sa paglabas ni Annalyn sa training center, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Si Cindy ay nakasandal sa SUV ni Marco, suot ang isang hapit na damit na tila ba nangaasar sa simpleng uniforme ni Annalyn. Nice haircut, Annalyn. Mukha kang sundalong ligaw. Ang tawa ni Cindy habang pinaglalaruan ng kanyang sariling mahabang buhok. Pero alam mo ba, kahit gaano ka pa kagaling lumipad, ang anak mo ay unti-unti nang nakakalimot sa'yo. Kanina lang, tinawag niya akong mommy dahil sa ganda ng regalong ibinigay ko sa kanya. Ang bawat salita ni Cindy ay tila mga maliliit na hiwa sa puso ni Annalyn. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Lumapit siya kay Cindy hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mukha. Ang amoy ng kape sa hininga ni Annalyn ay humalo sa amoy ng pabango ni Cindy. Maaring mabili ng pera mo ang mga laruan ni Luna, Cindy. Pero ang pag-ibig ng isang tunay na ina ay hindi nababayaran ng kahit anong hiyas. Ang mahinahong sagot ni Annalyn. At tandaan mo ito. Ang taong umaagaw ng hindi sa kanya ay laging nabubuhay sa takot na balang araw. Ang langit mismo ang kukuha ng lahat mula sa kanya. Umalis si Annalyn ng may taas noo, iniwan si Cindy na nakatulala sa galit. Ngunit pagdating niya sa kanyang locker, isang sobre ang nakadikit sa kanyang pinto. Sa loob nito ay may isang larawan. Si Luna na nakaupo sa loob ng isang malaking sasakyan. May mga maleta sa paligid at may hawak na passport. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na mensahe sa penmanship ni Marco. Aalis na kami sa susunod na buwan. Kung gusto mo siyang makita sa huling pagkakataon, kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang maging bahagi ng Sky Pilipinas. O baka naman, mas gusto mong manatili sa lupa
habang lumilipad kami palayo sa'yo. Ang mga kamay ni Annalyn ay nanginig. Ang susunod na buwan ay ang panahon ng kanyang final check ride. Ang huling pagsubok bago siya maging ganap na piloto. Ang tadhana ay tila naglatag ng isang malupit na laro. Ang kanyang pangarap at ang kanyang anak ay nakasalalay sa iisang pagkakataon. Paano niya mapapanatili ang kanyang konsentrasyon sa paglipad kung ang bawat segundo ay isang karera laban sa oras upang hindi tuluyang mawala ang kanyang kaisa-isang bituin? Hindi pwedeng mawala ang lahat, Cindy. Ang pera na yan, ang huling alas natin para makapagsimula muli sa ibang bansa. Ang boses ni Marco ay hindi na ang dating mapagmataas na leon na umuungal sa loob ng kanilang mansyon. Ngayon, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Kasing gasgas ng lumang plaka na pilit pinaikot sa gitna ng isang nasira ng gramopono. Sa loob ng kanyang opisina, na unti-unti nang nababawasan ng mga mamahaling gamit, nakatayo si Marco habang hinahatak ang kanyang sariling buhok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at takot. Sa tapat niya, si Cindy ay hindi na ang matamis at malambing na babaeng dati ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang babaeng Julio ay nakaupo sa gilid ng mesa, tinitingnan ang kanyang sariling mga kuko nang may pagkainip. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging isang masangsang na paalala ng lahat ng yaman na unti-unti nang naglalaho. I'm so stressed out, Marco. Sabi mo, everything is under control? Pero bakit pati ang mga account natin sa bangko ay tila nagyayelo na? Ang asik ni Cindy. Ang kanyang boses ay matalas pa sa kutsilyong ginamit nila noon upang hiwain ang puso ni Annalyn. I didn't sign up for this. I signed up for a life of luxury, hindi para maging kasama mo sa paglubog ng barko. Habang nagtatalo ang dalawa, sa kabilang bahagi ng airport, sa loob ng briefing room ng Sky Pilipinas, nakatayo si Annalyn sa harap ng isang malaking glass window. Suot niya ang kanyang puting polo na may mga baras na sa balikat. Ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang matikas na puno sa gitna ng kapatagan. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang gintong ningning sa kanyang maikling buhok. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na pink na ribbon. Ang ribbon na nalaglag mula sa buhok ni Luna noong huling beses na pilit siyang inilayo ni Marco. Ito ang kanyang golden moment. Hinaplos niya ang malambot na tela at sa bawat hibla nito, tila naramdaman niya ang tibok ng puso ng kanyang anak. Hindi ito simbolo ng pighati, kundi isang agimat ng pag-asa. Sa gitna ng ingay ng mga makina ng eroplano sa labas, ang tanging naririnig niya ay ang pangako niya sa kanyang sarili na balang araw, ang ribbon na ito ay muling mapupunta sa buhok ni Luna, sa ilalim ng isang langit na wala ng takot. Captain Reyes, handa na ang flight manifest para sa final check ride mo bukas. Ang boses ng isang staff ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Tumango si Annalyn. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa malayo. Alam niya na ang bawat paglipad ay may dalang panganib. Ngunit ang panganib na kinakaharap niya ngayon ay hindi nagmumula sa hangin, kundi sa mga taong nasa lupa na pilit siyang hinihila pababa. Bumalik ang eksena kay Marco. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang tawag ang tinanggap niya. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag, isang madilim at desperadong liwanag. Singapore, ang huling contract? Sige, kukunin ko ang flight bukas. Ito na ang huling pagkakataon nating maisalba ang negosyo bago tayo tuluyang lumipad patungong Amerika. Make sure it works, Marco. Ang banta ni Cindy habang kinukuha ang kanyang designer bag. Dahil kapag nabigo ka pa rito, huwag mo nang asahan na kasama mo ako sa eroplano. Hindi alam ni Marco na ang tadhana ay may sariling laro. Ang kumpanyang kamiting niya sa Singapore ay may malapit na ugnayan sa misteryosong tao na tumutulong kay Annalyn. Ang bawat hakbang ni Marco ay tila isang langgam na naglalakad patungo sa isang bitag na siya rin ang gumawa. Nang gabi ring iyon,
Habang inihahanda ni Annalyn ang kanyang flight bag, nakatanggap siya ng isang encrypted email. Walang subject, walang pangalan ng sender. Pagbukas niya, isang PDF file ang lumabas. Ang passenger manifest para sa Flight 502 patungong Singapore sa susunod na araw. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng keyboard ng kanyang laptop. Sa ika-14 na hanay, sa upuan 14A at 14B, nakasulat ang mga pangalan na tila mga multo mula sa kanyang nakaraan. Marco Manalo at Cindy Valdez. Ang kanyang puso ay tila naging isang tambol na nagbibigay ng babala. Ang flight na magpapasya kung siya ay magiging isang ganap na piloto ay ang flight din na magdadala sa kanyang mga kaaway. Ang langit na turing niya ay tahanan at takbuhan ay magiging isang masikip na espasyo kung saan ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magbabanggaan. Tadhana, napakalupit mo ngang maglaro. Ang bulong ni Annalyn sa katahimikan ng kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang wingpin at itinapat ito sa liwanag ng buwan. Ang kislap nito ay tila isang pangako ng hustisya. Bukas, hindi lamang siya magpapalipad ng eroplano. Haharapin niya ang mga taong kumuha ng kanyang dangal sa taas na 30,000 talampakan, kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay hubad sa harap ng kalawakan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Annalyn. Sa loob ng cargo hold ng eroplanong iyon, may isang kargamento na hindi nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Marco. Isang kargamento na maglalagay sa kanilang lahat sa isang sitwasyong walang sino man ang nakahanda. Siguraduhin mong mabilis ang serbisyo rito. Dahil hindi ako nagbayad ng mahal para lang makakita ng mga mababagal na crew. At pakisabi sa piloto nyo, huwag siyang masyadong maalog dahil masela ng kasama ko. Ang boses ni Marco ay umaling-awngaw mula sa bukana ng eroplano, mayabang at puno ng awtoridad na tila ba pag-aari niya ang buong himpapawid. Sa loob ng maliit at masikip na cockpit, nanigas ang mga kamay ni Annalyn sa ibabaw ng checklist. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malupit na hagupit ng nakaraan, isang paalala ng bawat gabing pinaluha siya nito sa loob ng kanilang sariling tahanan. Dahan-dahang itinaas ni Annalyn ang kanyang paningin patungo sa monitor ng cockpit camera. Doon, nakita niya ang imahe ni Marco at Cindy. Si Cindy ay nakasuot ng isang makinang na puting damit, abala sa pagrereklamo sa flight attendant tungkol sa espasyo ng kanyang upuan, habang si Marco naman ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainip. Ang parehong muka na tumingin kay Annalyn nang may pandidiri noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ang bawat pintig ng puso ni Annalyn ay tila isang babala. Ang hangin sa loob ng cockpit ay biglang naging manipis. Tila nauubusan siya ng oxygen sa gitna ng isang malawak na disyerto. Ang amoy ng jet fuel at ang mahinang ugong ng mga instrumento ay tila naging isang background music sa isang trahedyang muling nabubuhay. Captain Reyes, okay ka lang ba? Mukhang namumutla ka. Ang tanong ni Paolo, ang kanyang co-pilot na ngayon, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Huminga ng malalim si Annalyn, pilit na ibinabalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan. Ayos lang ako, Paolo. Pagod lang marahil sa sunod-sunod na training. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahang hinawakan ni Annalyn ang kanyang wristwatch, ang lumang relos na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang bawat gasgas sa gilid ng relos ay tila isang mapa ng kanyang pagtitiis. Hinaplos niya ang salamin nito at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang init ng kamay ng kanyang ama na nagsasabing, ang langit ay hindi para sa mga matatakutin, anak. Ang lamig sa kanyang mga kamay ay napalitan ng isang mainit na determinasyon. Ang bawat butones sa kanyang uniforme ay tila naging isang baluti na nagtatanggol sa kanyang puso mula sa mga palaso ni Marco. Ipinikit ni Annalyn ang kanyang mga mata at inisip si Luna. Inisip niya ang bawat sakripisyong ginawa niya upang makarating sa upuang ito. Ang bawat palikuran na nilinis niya,
Ang bawat insultong nilunok niya, ang lahat ng yon ay para sa pagkakataong ito. Crew, arm doors, and cross-check. Ang boses ni Annalyn ay lumabas sa intercom. Malamig at walang bahid ng emosyon, bagamat sa loob niya ay may isang nagngangalit na apoy. Narinig niya ang tunog ng mabigat na pintuan ng eroplano na sumasara. Isang tunog na tila nagkukulong sa kanya kasama ang kanyang mga multo sa loob ng isang bakal na ibon. Wala nang balikan. Ang Sky Pilipinas Flight 502 ay handa na para sa pushback. Habang ang eroplano ay unti-unting gumagalaw sa tarmac, tiningnan ni Annalyn ang passenger manifest na nakadikit sa kanyang clipboard. Ang pangalang Marco Manalo at Cindy Valdez ay tila mga itim na mantsa sa puting papel. Sa loob ng ilang oras, ang buhay ng 2 taong sumira sa kanya ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Sila ay nasa likod, komportableng nakaupo, hindi alam na ang babaeng tinawag nilang walang kwenta at janitress ang siyang nagdadala sa kanila sa kaitaasan. Tower, Sky Pilipinas 502 request taxi to runway 06, ang matatag na tawag ni Annalyn sa radio. Sky Pilipinas 502, taxi to runway 06, cleared for takeoff, wind calm, visibility clear. Ang sagot ng tower, itinulak ni Annalyn ang throttle ng dahan-dahan. Ang tunog ng mga makina ay tumaas, isang ungol na tila isang hayop na handang kumawala. Habang ang eroplano ay bumibilis sa runway, naramdaman ni Annalyn ang bigat ng gravity na humahatak sa kanyang katawan patungo sa upuan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pait ay tila sumasabay sa lakas ng makina. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-akyat, isang pulang ilaw ang biglang kumislap sa dashboard. Isang babala na hindi kasama sa plano. Isang babala na nagmumula sa cargo hold ng eroplano. Paolo, check the cargo temperature sensor. Bakit biglang tumataas ang init sa likod? Ang utos ni Annalyn, ang kanyang tinig ay may bahid na ng kaba. Hindi alam ni Annalyn. Sa upuan sa likod, si Marco ay nakangiti habang tinitingnan ang kanyang relo. Isang lihim na kargamento ang nasa ilalim nila. Isang kargamento na hindi para sa Singapore, kundi para sa isang mas madilim na layunin. Ang langit na inaasahan niyang magiging saksi sa kanyang tagumpay ay tila naghahanda ng isang bitag na mas malupit pa sa kanyang nakaraan. Captain, hindi ito biro. Ang temperature sa cargo hold ay mabilis na umaakyat sa critical level. May usok na ring nadedetect ang mga sensor. Ang boses ni Paolo ay puno ng takot. Kasing bilis ng mga pulang ilaw na kumikislap sa dashboard ng cockpit. Ang bawat ilaw ay tila mga nanunuring mata na naghihintay sa pagkakamali ni Annalyn. Sa labas ng bintana, ang langit na kanina ay payapa, ay biglang binalot ng makakapal at madidilim na ulap. Isang nagbabantang super typhoon na tila sadyang humarang sa kanilang landas patungong Singapore. Naramdaman ni Annalyn ang isang malamig na pawis na gumagapang mula sa kanyang batok patungo sa kanyang likuran na ang kanyang mga kamay sa control wheel ay tila gustong manghina. Ang bawat pagyanig ng eroplano ay tila isang malakas na hampas sa kanyang natitirang kumpiyansa. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang boses ni Marco. Hindi mo kaya ang pressure, Annalyn. Mahina ka. Sa kabilang panig ng cockpit door, sa loob ng marangyang business class, nakasandal si Marco habang iniikot ang alak sa kanyang baso. Bakit ba masyadong maalog? Sabihin mo sa mga crew, hindi ako nagbayad para maging parang nakasakay sa lumang jeepney. Ang reklamo ni Marco kay Cindy na abala naman sa paglalagay ng lipstick habang nakatingin sa maliit na salamin. I know, right? Baka naman baguhan lang ang piloto. Sobrang incompetent. Ang sagot ni Cindy na may kasamang irap. Hindi nila alam na sa ilalim ng kanilang mga paa, sa loob ng madilim na cargo hold, ang lihim na kargamento ni Marco, mga ilegal na kemikal na balak niyang ipuslit upang maisalba ang kanyang bumabagsak na negosyo
ay unti-unti nang nagre-react sa pressure ng altitude. Ang init na nalilikha nito ay tila isang naglalagablab na impyerno na handang lamunin ang lahat. Bumalik ang eksena sa cockpit. Ang eroplano ay muling niyanig ng isang malakas na turbulence, tila isang dambuhalang kamay ang pilit na nagpapabagsak sa kanila mula sa langit. Ang tunog ng mga kagamitang naglalaglagan sa loob ng gali ay umalingaw-ngaw hanggang sa pandinig ni Annalyn. "Captain, we need to declare an emergency. Bagsak na ang engine number 2 dahil sa init mula sa baba." Ang sigaw ni Paolo, ang kanyang mukha ay puting-puti na sa takot. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kaguluhang ito, napatingin si Annalyn sa maliit na picture ni Luna na nakadikit sa gilid ng kanyang monitor. Doon, nakita niya ang nangiti ng kanyang anak, ang ngiting nagsasabing siya ang kanyang hero. Isang malalim at mahabang hininga ang pinakawalan ni Annalyn. Ang bawat hibla ng kanyang takot ay tila naging bakal. Ang bawat insulto ni Marco at Cindy sa nakaraan ay naging enerhiya na nagpatatag sa kanyang mga kamay. "Hindi tayo babagsak, Paolo. Hawakan mo ang throttle. I'll execute a manual override." Ang boses ni Annalyn ay lumabas na kasing talas ng isang espada. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Pinindot niya ang intercom button. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong cabin ng eroplano, dumaan sa bawat speaker, at pumasok ng diretso sa pandinig ni Marco at Cindy. "Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang inyong captain, Annalyn Reyes, Manalo. Nakakaranas tayo ng matinding technical emergency at weather disturbance. Manatili kayong kalmado at sundin ang lahat ng instruksyon ng ating flight crew. Gagawin ko ang lahat upang ilapag ang eroplanong ito ng ligtas." Uulitin ko, ito si Captain Annalyn Reyes at hindi ko kayo pababayaan. Sa upuan 14A, nabitawan ni Marco ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila kasabay ng pagkadurog ng kanyang kayabangan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. "Annalyn, siya ang piloto?" Si Cindy ay napabitaw sa kanyang lipstick. Ang pula nito ay humaba sa kanyang pisngi na tila isang sugat. "Hindi maari." Ang janitress, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong eroplano, kasunod ng isang nakakasilaw na kidlat na tumama sa pakpak. Ang cabin lights ay aandap-andap na namatay at muling nabuhay. Ang sigawan ng mga pasahero ay humalo sa tunog ng hangin sa labas. Naramdaman ni Annalyn ang bigat ng eroplano na tila hinihila siya pababa sa kawalan. Sa harap niya, ang dagat ay tila isang madilim na bibig na handang lumamon sa kanila. "Annalyn! Hindi ko na mahawakan ang altitude. Mawawalan na tayo ng control." Ang desperadong sigaw ni Paolo. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Sa gitna ng panganib na ito, ang buhay ng taong pumatay sa kanyang puso ay nakadepende sa parehong pusong yon na pilit niyang binubuhay. Kaya ba niyang iligtas ang mga taong nagnanais ng kanyang pagbagsak o tuluyan na silang lalamunin ng galit ng langit at ng nakaraan? "Iligtas mo kami, Annalyn. Gawin mo ang lahat. Ayoko pang mamatay. Hindi mo ba alam kung gaano pa kayaman ang kumpanya ko? Iligtas mo ako." Ang boses ni Marco ay nagsusumamo, puno ng desperasyon at takot na maririnig sa pamamagitan ng intercom mula sa cabin. Wala na ang mapagmataas na Ginoo. Wala na ang boses na dati ay nagpapaiyak kay Annalyn sa takot. Ngayon, ang boses na yon ay tila isang bata na nagmamakaawa sa gitna ng dilim. Sa kabilang banda, ang mga pasahero ay nagkakagulo na. Ang mga hikbi at panalangin ay humahalo sa tunog ng nagngangalit na hangin sa labas ng eroplano. Sa loob ng cockpit, ang bawat hininga ni Annalyn ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng atmosfera. Ang eroplano ay nanginginig ng malakas. Ang mga bakal na bahagi nito ay dumadaing na tila bahihinto na sa anumang sandali. Isang makapal na usok ang dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim ng pinto ng cockpit. Dala ang amoy
ng nasusunog na chemical ang kargamentong lihim na ipinuslit ni Marco. "Captain, we're losing hydraulic pressure. Hindi ko na maigalaw ang flaps." Ang sigaw ni Paulo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa control wheel. Ang pawis sa kanyang muka ay tumutulo sa mga instrumento, tila mga patak ng ulan sa loob ng isang nagbabagang impyerno. Dito naganap ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Annalyn ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga daliring iyon ay may mga bakas pa ng mga sugat mula sa matapang na kemikal na ginamit niya noong siya ay naglilinis pa ng mga banyo sa airport. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko na dati ay marumi dahil sa pagtatrabaho bilang janitress, ngunit ngayon ay malinis at matatag na nakakapit sa control yoke. Napagtanto niya, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagyuko niya sa lupa ay paghahanda lamang para sa sandaling ito. Ang lakas na nakuha niya mula sa kahihiyan ang siyang nagpapatibay sa kanya ngayon upang hindi bumigay. Ang bawat kalyo sa kanyang palad ay naging bahagi ng kanyang pagkapit sa buhay ng lahat ng pasahero. "Paulo, tumingin ka sa akin." Ang boses ni Annalyn ay lumabas na mahinahon. Halos isang bulong ngunit may awtoridad na tila isang anghel sa gitna ng bagyo. "Isipin mo si Luna. Isipin mo ang lahat ng naghihintay sa atin sa lupa. Hindi tayo bibitaw. Manual steering initiated. Gagamitin natin ang thrust ng engine number 1 para itama ang direksyon." Sa labas, ang kidlat ay muling gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa naglalakihang alon ng dagat sa ibaba. Ang visibility ay 0, ngunit sa isipan ni Annalyn, ang mapa ng himpapawid ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ginamit niya ang bawat instinct na itinuro sa kanya ni Captain Hernandez at ang bawat pakiramdam na nakuha niya noong siya ay lumilipad pa 10 taon na ang nakalilipas. "Brace for impact!" Ang huling utos ni Annalyn sa intercom. Ang mga gulong ng eroplano ay humalik sa basang runway ng Clark International Airport sa gitna ng matinding ulan. Ang tunog ng pagkiskis ng goma sa semento ay tila isang mahabang pagsigaw ng tagumpay laban sa kamatayan. Ang eroplano ay sumayaw sa gitna ng tubig, pilit na humahanap ng balanse, habang ang preno ay naglalabas ng matinding init. Sa bawat segundo, ang takot ay tila isang dambuhala na humahabol sa kanila. Ngunit si Annalyn ay nanatiling matatag, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dulo ng runway. Nang tuluyang huminto ang eroplano, ang katahimikan sa loob ng cabin ay mas nakakabingi kaysa sa bagyo. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga pasahero ay nagsimulang magpalakpakan. May mga humahagulgol sa tuwa at may mga nagyakapan sa gitna ng kaligtasan. Dahan-dahang binitawan ni Annalyn ang control wheel. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay kasing tigas ng bakal, ay biglang nanginig. Ang lahat ng emosyong pinigilan niya. Ang galit kay Marco, ang pangungulila kay Luna, ang takot na mabigo, ay biglang bumuhos. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi ng pighati, kundi ng paglaya. Binuksan niya ang pinto ng cockpit. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga bumbero at rescue team na nagmamadali sa labas. Ngunit sa gitna ng mga tao, nakita niya si Marco. Nakatayo ito sa labas ng pinto. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay puno ng uling at takot. Ang dating makapangyarihang asawa ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng ulan. Lalapit sana si Marco upang yakapin si Annalyn. Marahil ay upang magpasalamat o upang muling gamitin ang kanyang kagandahang loob. Ngunit tumigil ang lalaki nang makita ang tingin ni Annalyn. Ang tingin ni Annalyn ay hindi na ang tingin ng isang asawang martir. Ito ay tingin ng isang babaeng lumampas na sa langit at nakita ang katotohanan. "Captain Reyes, safe na ang lahat ng passengers," ang sabi ng isang ground crew habang binibigyan siya ng kumot. "Salamat," ang maikling sagot ni Annalyn.
Tiningnan niya si Marco. Pagkatapos ay kay Cindy na nasa likuran nito na nanginginig sa takot. Marco, ang kemikal na dala mo, alam ko kung ano yon. At ang batas ang susunod mong makakaharap, hindi ako. Tumalikod si Annalyn at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit sa kanyang paglayo, narinig niya ang boses ng isang pulis mula sa malayo na tumatawag sa kanyang pangalan. Captain Reyes! May bata pong naghihintay sa iyo sa gate. Sinundo po siya ni Captain Hernandez. Ang puso ni Annalyn ay tila muling sumabog sa tuwa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo patungo sa gate, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaharang sa kanyang daan. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang mundo. Sino ang taong ito na tila may hawak ng huling alas sa laban para sa kanyang anak? Walang halaga ang lahat ng yaman mo. Kung ang langit na mismo ang nagpasyang bawiin ang lahat mula sa iyo, Marco. Ang boses ni Annalyn ay hindi na nanginginig. Wala na itong bahid ng takot o pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa gitna ng tarmac ng Clark International Airport. Ang kanyang puting uniforme ng piloto ay basa ng ulan at may bahid ng uling. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matikas pa sa anumang gusaling pag-aari ni Marco. Sa paligid nila, ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis at bumbero ay nagpapalit-palit ng kulay sa basang semento, tila mga saksi sa isang paghuhukom na matagal nang inaantay. Si Marco ay nakatayo sa harap niya, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at basa. Ang kanyang buhok na laging maayos ay nakadikit na sa kanyang noo dahil sa pawis at ulan. Sa tabi niya, si Cindy ay umiiyak ng malakas habang ang isang pulis ay dahan-dahang inilalagay ang posas sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam ang tungkol sa kargamentong yon. Si Marco ang may-ari niyan. I was just a passenger. Ang sigaw ni Cindy. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagtataksil. Marco, bakit mo ako idinamay rito? Tumingin si Marco kay Cindy nang may halong pandidiri, ngunit wala siyang masabi. Ang lahat ng kanyang koneksyon, ang lahat ng kanyang pera, ay walang silbi sa harap ng mga ebidensyang natagpuan sa loob ng nasusunog na cargo hold. Ang mga ilegal na kemikal na balak niyang ipuslit ay naging sanhi ng sarili niyang kapahamakan. Dahan-dahang lumapit si Annalyn kay Marco. Inilabas niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Isang sobre na naglalaman ng isang tseke. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang kamay na dati ay nagtulak sa kanya palabas ng kanilang bahay at inilagay doon ang tseke. Ito ang bayad sa 10 taon na panunumbat mo, Marco. Ang mahinahong sabi ni Annalyn. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mga mata ng dating asawa. Ito ang halaga ng bawat butil ng kanin na ipinakain mo sa akin habang tinatawag mo akong walang kwenta. Ngayon, wala na akong utang na loob sa'yo. Malaya na ako at malaya na rin ang anak ko mula sa isang hiram na karangyaan na nakatayo sa mga kasinungalingan. Ang tunog ng pagsasara ng posa sa mga kamay ni Marco ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng paghihirap ni Annalyn. Hindi na nakapagsalita si Marco. Yumuko siya, ang kanyang mga luhang puno ng pagsisisi ay pumatak sa basang semento, humahalo sa maruming tubig ng tarmac. Ang lalaking inakala niyang hari ay isa na lamang anino ng isang nagdaang panahon. Captain Reyes! Ang tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Annalyn at nakita niya si Captain Hernandez na pababa sa isang puting sasakyan. At doon, sa tabi ng matandang piloto, ay ang maliit na figura na bumubuo sa buong mundo ni Annalyn. Mami! Ang sigaw ni Luna. Tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina. Ang kanyang mga maliliit na paa ay lumilikha ng mga tilamsik ng tubig sa bawat hakbang. Sinalubong siya ni Annalyn ng may bukas na mga braso,
Lumuhod siya sa basang semento at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang amoy ng buhok ni Luna, ang init ng kanyang katawan, at ang tunog ng kanyang maliliit na hikbi ng tuwa ay tila nagpagaling sa lahat ng sugat na tinamo ni Annalyn sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng ulan, habang nakayakap sa kanyang anak, tiningnan ni Annalyn ang langit. Ang bagyo ay unti-unti nang lumilipas at sa malayo, isang maliit na bahagi ng asul na langit ang nagsisimulang lumitaw. Wala na, Luna. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. Ang bulong ni Annalyn habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Hernandez, isang itim na kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ni Lola Remedios. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na mukha. Annalyn, ang mahinang tawag ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mansyon, ang lahat ng ari-arian ni Marco, kinumpis ka na ng gobyerno. Wala na kaming matutuluyan. Tinitigan ni Annalyn ang matandang babae na dating nagpahirap sa kanya. Sa loob ng kanyang puso, walang galit, tanging isang malalim na katahimikan. Kinuha niya ang calling card ng isang foundation na tinutulungan niya at iniabot ito sa matanda. Diyan niyo mahanap ang tulong na kailangan niyo, Lola, ang sabi ni Annalyn. Hindi ako ang magpapabagsak sa inyo. Ang sarili niyo mismong mga gawa ang nagdala sa inyo rito. Ngunit bilang tao, hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom. Sumakay si Annalyn sa sasakyan kasama si Luna. Habang umaalis sila sa airport, nakita niya sa rearview mirror ang pag-alis ng patrol car na nagdadala kay Marco patungo sa kulungan. Ang hustisya ay hindi dumating sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at pagbangon. Ngunit bago tuluyang makalayo, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Annalyn mula sa isang unknown number. Ang mensaheng nagpatigil sa kanyang hininga sa huling pagkakataon. Ang langit ay malinis na, Captain Reyes. Ngunit ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Maghanda ka sa susunod mong misyon. Sino ang taong ito na tila naging anghel de la guardia niya sa buong laban na ito? At ano ang tunay na ugnayan nito sa kanyang namayapang ama? Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng bagong kondo ni Annalyn ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang mainit na yakap ng kapayapaan. Wala na ang amoy ng luma at basang semento ng boarding house. Ang paligid ay amoy sariwang bulaklak at bagong timplang tsokolate para kay Luna. Sa loob ng 3 buwan matapos ang trahedya sa Himpapawid, ang buhay ni Annalyn ay unti-unting nabuo. Tila isang puzzle na dati ay wasak-wasak, ngunit ngayon ay mayroon ng malinaw at magandang larawan. Mommy, look! I'm wearing my pilot hat too. Ang masayang tili ni Luna habang tumatakbo patungo sa kanyang ina. Nakasuot ang bata ng isang maliit na replika ng sombrero ng piloto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Dahan-dahang lumuhod si Annalyn at inayos ang maliit na sombrero sa ulo ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment. Hinawakan niya ang maliliit na pisngi ni Luna at sa isang sandali, naramdaman niya ang lahat ng pagod na tila naglaho. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing pinaluha siya ni Marco, at ang bawat banyo na nilinis niya ay sulit na dahil sa ngiting ito. Ready ka na ba, baby? Ihahatid ka muna ni Mommy kay Captain Hernandez bago ako pumunta sa airport. Ang malambing niyang sabi. Sabay halik sa noo ng bata. Bago sila umalis, dumaan muna si Annalyn sa lumang hangar kung saan siya lihim na nagsanay noon. Doon, naghihintay ang taong naging anino niya sa gitna ng dilim. Isang lalaking nasa edad na 60, nakatayo ng tuwid at may bakas ng dangal sa bawat galaw. Ito si Captain David, ang dating best friend ng kanyang namayapang ama. Captain David, kayo po pala ang nagpapadala ng mga mensahe. Ang mahinang sambit ni Annalyn
habang tinatanggap ang isang lumang leather-bound logbook mula sa matanda. Hindi ko hinayaang mamatay ang pangarap ng tatay mo para sa iyo, Annalyn. Ang sagot ni David. Ang boses ay puno ng emosyon. Alam ko ang ginagawa ni Marco noon pa man, ngunit kailangan kong magantay ng tamang panahon upang matulungan kang makatayo sa sarili mong mga paa. Ang tagumpay na ito ay sa iyo, hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi ka sumuko sa gitna ng unos. Nalaman ni Annalyn na ang lahat ng tulong, ang pagpasok niya sa scholarship, ang pagtatago ng kanyang files, at ang pagbabantay sa kanya ay bahagi ng huling hiling ng kanyang ama kay David. Isang luha ng pasasalamat ang gumulong sa pisngi ni Annalyn. Ang kanyang ama ay hindi siya iniwan, nanatili itong gabay sa bawat paglipad niya. Pagdating sa airport, hindi na janitress ang turing sa kanya. Ang bawat ground crew, bawat flight attendant, at bawat opisyal ay sumasaludo sa kanya ng may tunay na respeto. Siya ang hero pilot ng Sky Pilipinas, ang babaeng nagpatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa tibay ng loob. Sa loob ng cockpit ng isang bagong Airbus A350, dahan-dahang umupo si Annalyn. Hinaplos niya ang throttle, ang control yoke, at ang mga instrumentong tila nakikipag-usap sa kanya sa isang pamilyar na wika. Wala na ang kaba, wala na ang multo ni Marco. Ang lalaking iyon ay nahaharap na sa habang buhay na pagkakakulong dahil sa ilegal na pagpupuslit ng kemikal at tangkang pananabutahe sa seguridad ng bansa. Si Cindy naman ay tuluyan nang nawala sa eksena. Iniwan ang lahat ng kahihiyan sa likuran. Sky Pilipinas 101, cleared for takeoff. Have a safe flight, Captain Reyes. Ang boses mula sa tower ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Copy Tower, Sky Pilipinas 101, rolling now. Ang sagot ni Annalyn. Itinulak niya ang throttle. Ang tunog ng mga makina ay naging isang malakas na dagundong ng kalayaan. Habang bumibilis ang eroplano sa runway, naramdaman ni Annalyn ang bigat ng gravity na tila yumayakap sa kanya. Isang yakap na nagsasabing narito na siya sa lugar na tunay niyang pag-aari. Ang eroplano ay dahan-dahang umangat. Sa bawat talampakan na inakyat nila, ang mga gusali sa ibaba ay naging maliliit na tuldok, kasama na ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Ang ulap ay tila naging isang malawak na duyan na tumatanggap sa kanya. Tumingin si Annalyn sa labas ng bintana. Ang langit ay asul na asul, walang hanggan, at puno ng pag-asa. Para sa iyo ito, Dad. Para sa iyo ito, Luna. Ang bulong niya sa hangin. Sa wakas, si Annalyn ay hindi na lamang lumilipad upang makatakas. Lumilipad siya dahil meron na siyang patutunguhan. Ang kanyang mga pakpak ay hindi nahiram at ang kanyang langit ay wala na sa ilalim ng anino ng sinuman. Ang tunay na paglalakbay ay hindi ang paglayo sa sakit, kundi ang paglipad ng mas mataas kaysa rito. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang kumpas ng mga pakpak sa malawak na kalangitan. Ang bawat segundo ng nakaraan, mula sa pait ng pagtataksil hanggang sa tamis ng tagumpay, ay naging mga pahina na lamang ng isang aklat na maayos, nang nakatabi sa puso ni Annalyn. Ngayon, sa ilalim ng dapit hapon na kulay kahel at lila, nakatayo siya sa dalampasigan ng isang payapang isla kasama si Luna. Ang huni ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga bangungot ng kahapon. Tiningnan ni Annalyn ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa kemikal. Wala na ang panginginig sa takot. Ang mga kamay na ito ay naging saksi sa kanyang paggapang sa putik at sa kanyang pag-abot sa mga bituin. Sa loob ng isang taon, natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala sa taong nanakit sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Pinatawad na niya si Marco. Hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya at si Luna sa isang buhay na walang puwang,
para sa puot. Si Marco ay nananatili sa likod ng mga rehas, isang anino na lamang ng kanyang dating kayabangan, habang si Lola Remedios ay natutunang mamuhay ng payak sa tulong ng foundation. Ang bawat isa ay nakatagpo ng kanilang sariling tadhana, ayon sa kung ano ang kanilang itinanim. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagpaparangal sa mabuti at matatag. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bago matulog si Luna, muling kinuha ni Annalyn ang kanyang lumang wing pin. Inilagay niya ito sa palad ng kanyang anak. Luna, tandaan mo ito. Ang langit ay hindi lamang para sa mga piloto. Ang langit ay para sa lahat ng may pangarap at may lakas na tumayo muli. Pagkatapos bumagsak, huwag mong hahayaan na may sino mang pumutol sa iyong mga pakpak. Ang aral na nais iwan ng kwento ni Annalyn sa bawat babaeng nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang nasa tabi mo, kundi sa kung sino ang nakikita mo sa harap ng salamin. Ang sakripisyo ay isang dakilang bagay, ngunit ang pag-ibig sa sarili at ang pagpapanatili ng iyong dangal ay ang pinakamataas na uri ng pag-aalay. Ang bawat dusa ay may katapusan, at ang bawat janitress ay may kakayahang maging isang kapitan ng kanyang sariling buhay. Ang huling imahe ng kwentong ito ay ang anino ng isang malaking eroplano na lumilipad sa tapat ng bilog na buwan. Sa loob ng cockpit na yon, may isang babaeng nakangiti habang minamaneho ang kanyang kapalaran. Ang bawat paglipad ay isang panalangin, at ang bawat pagbaba sa lupa ay isang pasasalamat. Ang langit ay malawak, at sa wakas, si Annalyn Reyes ay hindi na natatakot na mawala rito dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan sa kanyang sariling kaluluwa.